Mga kababayan, magandang umaga sa inyong lahat. Akala nyo ba mabobolan nyo kami sa mga madadramang narratives? Ninyong mga prosecution kayo. Itong matinding pasabog ngayong araw na ito. Todo batikod, todo talumpati. Itong siligutan dahil nag-walk out daw si Attorney Season sa gitna ng Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ang lakas ng boses, ang tindi ng akusasyon. Pero ang shocking truth, mga kababayan, ano kaya ito? Nagbanyo lang po si Attorney Season. Pumunta lang sa Diyos ko po, pati ba pag-ihi naman, Attorney Ligutan, gagawan nyo ng maling naratibo para lang may maibalita kayong paninira. Ngayon, napahiya si Ligutan sa buong Pilipinas. At dahil hindi tayo basta nagsasalita ng walang ebidensya, hihimayin natin ang mismong video ng News 5 Everywhere bilang ating resibo. Panonoorin nyo ito hanggang sa dulo para makita nyo kung gaano kapalpak ang sarsuelang ito. Tignan nyo mga kaibigan, gaano kadesperado ang prosecution na ito. Ang unang dalawang linya ng kwento na ikinalat nila sa media, Season nang iwan sa hearing, Season tumakas, para ano? Para maging mukhang guilty ang depensa, para manipulahin ang utak ng mga taxpayers at ang mga OFWs na naghahanap ng hustisya sa law at sa Senado. Pero hindi na ganon kadaling bulahin ang taong bayan ngayon. Gising na kami nang ilabas ng News 5 Everywhere. Talagang nakakagigil no? Ang drama-drama naman ng abogadong ito. Laking gulat ng lahat. Hindi pala walkout, kundi biological necessity. Hindi po ba lahat naman tayo nagbabanyo? Kahit naman si Attorney Ligutan, di ba? Ilang oras kaya siya magbanyo? Katanungan po yun. Ito ay tawag ng kalikasan. Heto ang problema kay Ligutan sa kagustuhan niyang makakuha ng media mileage at pabanguhin ang palpak nilang kaso, pati ang pagtayo ng abogado para magbanyo ay talagang binigyan ng mali siya. Supalpal. Okay mga kaibigan ipapakita po natin ang video. Yan. Okay, tapos dali lang po. Iano lang po natin ito. Maraming salamat po sa inyong lahat, Ayan, i-play na po natin. Okay, umpisahan po natin sa umpisa. Making a scene? Kindly wind up. Putik na yan. Sabi niya, is she creating a scene? Putik na yan. Ano ba yan? Bakit naiisip pa talaga ng isang abogado yan? Ano ba yan, Tignan nyo ito, Ang first lady, yung asawa niya. Your Honor, please, I think Attorney Season is making a scene. Kindly wind up. Grabe. Sobra yun, Sabi niya, Attorney Season is making a scene, Ano ba yun? Wind up, counsel. Your Honor, please, manifestation, I think Attorney Season gave a statement addressed to this representation and she walked out. She's now coming back. Hindi po ba? Napahiya. She's now coming back. Dahil po, nagbanyo. Anong narinig niya po yun? Teka lang, nagbabanyo, may ihina ako. Di po ba? Mr. Presiding Counsel, Officer, I'd like to hear the kindly completion of the wind up answer and we will to my address that question. matter in a bit. Okay. Ay, nako, pahiya ka, Ligutan. Mga kaibigan, tayo ay wag po tayo magpabola sa mga naratibo, Dahil, hindi naman tayo against kay Attorney Ligutan personally, no? Siyempre, ginagawa lang niya ang kanyang trabaho para naman, di ba? Magaling naman na abogado. Kaya lang, wag naman po sana ganyan ang naratibo nyo. Pati pa naman pagbabanyo ng isang dakilang at magaling na abogada katulad ni Attorney Season ay bibigyan pa ng mga kahulugan na ganyan. Di po ba? Salamat, Mr. Presiding Officer. Mr. Kalilong, nung sinabi nyo na Tingnan mo, nagkanda ito rin, isa rin to si grabe. Panoorin po natin. kayo ng open source intelligence pagkatapos nyo ma-authenticate yung November 23, 2024. Grabe, no? Alam nyo, dapat tinatanong,
expert witness po ba si Kalilong, no? Open source intelligence sinasabi niya no. Ano yan that's part of security, no? Pero may mga kasi pag sinabi mong expert ka na, no? May mga years of experience and at the same time, do you have proper training on it and do you have certifications on it? Something like that, no? Ngayon, iti-test kung talagang ano ka ba? Talagang expert ka ba doon, no? Na hindi lang naman to open source intelligence. Kumbaga, forensic computing, forensic investigation, forensic investigator ka ba? Okay? Paano sabi nila in-splice, 'di ba? Ano ba, original ba ito, no? Paano mo nasabi ito, no? Tapos yung evidence, yung USB flash drive, yung USB, 'di ba? Ano ba 'yun? Ibig sabihin, saan ba napunta yung mga 'yon? Baka polluted na yung evidence na 'yon. Polluted na yung flash drive na 'yon, 'di ba? Video. At nahanap nyo yung video naman ng press conference dated October 18, 2024. Oh, ito pa isa. Bakit kailangan mong hanapin? Ba't kailangan mong i-download? 'Di ba? Something like that. Bakit hindi mo na lang, since this is a press conference, definitely may mga original videos or original video yung mga news outlet. Di po ba? Nakuha niyo po ako? Nakuha niyo po yung punto ko? Di ba? May mga original videos. Bakit kailangan mong hanapin? Ba't hindi na lang ang tawag dito, i-compel yung mga news company na yan na to submit the original. Nakuha nyo? Kasi kung si Kalilong ang mismong naghanap, baka polluted na yan, mga kaibigan. Anong basis nyo para sabihin na yung mga statements sa October 18 press conference ay halintulad sa November 23 video na may assassination threat? In other words po, ano pong napansin yung magkakapareho dun sa statements nung October 18 at nung November 23? O what? Alam mo, pag nagtanong din to si Hontiveros, leading question halatang halata, mga kaibigan. What do they have in common? Both were, ang tinutukoy po, ang pinupunto po is yung president. And makikita po doon na hindi na sila in good terms no October 18 pa lang po. Totoo naman. Tama? Hindi naman talaga sila good terms, mga kaibigan. Dahil, ay grabe. Okay, so sa parehong video ng press conference at saka yung November video naman, yung dalawang elementong yon na hindi na sila magkakasundo Opo. at Hindi na sila magkasundo and ang ina-address po parang pinapatukuyan po ng Vice President doon sa press conference is yung President si po. Presidente. Ayan. Sir Kalilong, no, I have nothing against you naman. Pero pagdating ng 2028 at pag nanalo si Vice President Sara Duterte, ay nako, no? Pero mga kababayan, suportahan po natin si Vice President Sara Duterte. Kagabi lang nga po, baha na naman sa Kalakhang, Maynila. Ito po bang gusto natin, mga kaibigan? Di ba? Bakit ganun? Dapat meron tayong isang presidente, isang leader na kahit naman bumabaha, di ba? Kunwari, gada tao yung baha ngayong taon, di ba? Sa susunod, kalahati na lang. Sa susunod, hanggang tuhod, hanggang angkat. Gumagawa ng aksyon, gumagawa ng solusyon. Di po ba? Okay. And then, Mr. Presiding Officer, salamat kay Mr. Kalilong. Sa prosecution naman po, yung isang tanong ko at this point in time, Mr. Presiding Officer. Well, Ayun, no? Kumakain pala si Attorney, Attorney Ligutan. Counsel, huli ka, counsel. none of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Tama po yun, Hindi po ito ebidensya na nag-contact. Ito payuhan lang natin ang ating mga abogado, no. Hindi po tayo abogado, pero in layman's maganda 'yan.
alamin kung may na-contact talaga, 'di ba? Oh, something like that. O bakit hindi na lang kaya iano yung telepono ni VP? Oh, 'di ba? Pero ngayon, pag ginawa mo 'yon, kailangan mo ng forensic expert, ha? Digital forensic. Why are these acts impeachable? Yes, there Sabi, tanong why are these acts impeachable? Hindi eh. is an answer to the question, Your Honor, please. The prosecution is in the process of establishing that the Vice President should be impeached and she is impeached and be removed from office for contracting an assassin to kill the President, Your Honor, please. Inasmuch as we understand that these statements may not actually 100% prove Oh, tingnan nyo Hindi, mali eh. Di ba? Dapat, pag ito ang guilty, dapat sure na sure ka na guilty siya, mga kaibigan. Walang doubt. Ha? Di ba? Pag without reasonable doubt, no? Ibig sabihin, 101%, mga kaibigan, na siya yun. that she in fact contracted an assassin to kill the Ligutan! Ligutan! President, Your Honor, please. We are invoking, Your Honor, please, a rule in the Rules on Evidence that there could be statements, utterances of a person that may not be directly similar to what he or she did, What? but it could establish, Your Honor, please, what we call a specific intent, knowledge, identity, Ay, sino kaya to, no? Sino kaya tong mga kaibigan? Sino, no? Yung mataba. Ay, sorry po. Yung isang abogada siguro to, no? Ang ganda ng no? Earrings niya. plan, system, and the like. Ibig sabihin po, pinapakita ng prosecution na yung mga nasabi ng Vice President sa gabing iyon, November 23, 2024, hindi po yan nag-iisang statement ng Vice President. Kung hindi, yun po yung culmination sa mga series of statements ng Vice President. Ayan. Sabi niya, hindi lang daw yun yung statement. Ngayon, patunayan nyo na may mga statements pa siya in the past, mga kaibigan. Di ba? Or after. Di ba? Bakit yun lang ipapakita mo? At mga kaibigan, ito po hindi nila ipinakita yung kabuuan ng 2 oras, no? Ang pinapakita lang nila, ang gusto lang nilang itanim sa ating mga utak, yung 2 minuto na video. Kung ano, 'di ba? Para maligaw tayo, para tayo ay malaso ng ating kautakan, ating puso, para magalit tayo kay Vice President Sara Duterte. Pero ito ang sasabihin natin. Habang may mga ulan, bagyo na nagpapatunay at nagpapagising sa atin para sa flood control projects na yan, ay talaga namang buhay na buhay sa atin ang pagnanakaw. Pagnanakaw para sa atin, maletang mga pera na napunta sa kanila instead sa mga proyekto natin. President, kung saan sinasabi niya, talagang gusto niyang patayin yung presidente. Wow, talaga Yung First Lady, tsaka yung former Speaker of the House. Your Honor, Huwag please. na natin isama si former speaker, di ba? We invoke Rule 130, Your Honor, please, Section 35 of the Rules Mga kaibigan, ang drama, di ba? Nakuha niyo po ba? Hindi direct to the point. of Court. Etong mga statements na to, they prove one thing. Talagang may plano na, Anong plano sinasabi mo? talagang may system na, talaga Wow, system Mga kaibigan, ano po bang ang sistema sinasabi? Sistema ba ng pagnanakaw na ginawa sa atin sa flood control projects, mga kaibigan? Sistema ba? Itong sinasabi natin Anong mas... Pasensya na po kayo Ako, ang pinakamasamang sistema na ginawa sa atin ay yung pagnanakaw ng mga kurakot na ito. Hindi po sila Vice President, kundi habang bumabaha po habang bumabaha, habang yung mga ari-arian, habang may mga napiperwisyong Pilipino, kailangan natin magising, mga kaibigan. Hindi po dapat
ito ang pinapakinggan natin, itong si Ligutan, mga kaibigan, dahil hindi niya ramdam ang nararamdaman ng mga Pilipino. May knowledge na yung Vice President sa anong gusto niyang gawin sa Pangulo. Gusto niyang pugutan ng ulo, gusto niyang patayin. Nako po! No less than the President of the Republic of the Philippines. Your Honor, please. Wow, drama, no? Sobrang exaggeration. Pugutan ng tutut. Di ba? Nako po, Ligutan. Ang tanong po ba dito ay kung may krimen o kung Ayun, di ba? May krimen ba yung pagsabi ng ganun? Pag ano, with actuality, no? Kung nangyari ba yun? Ngayon meron mga ano no? Sabi ni Vice President, kung papatayin ako, no? Kasi alam naman niya yung sa intelligence funds na may plano siguro na patayin siya, no? Siguro ganon. Inunahan lang niya para hindi mangyari ito. O tingnan mo ngayon, takot na takot sila, 'di ba? Kasi pag may nangyari kay Vice President, malamang na malamang may papatay din sa kanila. Nakuha nyo, mga kaibigan? So ito ay para sa akin ay hindi krimen at nagano rin po tayo, nagbasa-basa din tayo ng mga abogado, no? Hindi lang po mga Duterte allies, no? Kundi yung mga iba pa, mga neutral ganyan, at saka yung mga rin, no, pinklawan, no? Talagang naman po. kung ang asal ay karapat-dapat. Yes, Sa Your Yun, kung ang asal ay karapat-dapat. Pero alam nyo, beware of this person, Hontiveros. Reason na, 2028. si Presidente. We are able to answer 2 questions, Your Honor, please. Alam nyo, si Riza Hontiveros, pag ito nag-acquit, no? Yan, pwedeng alam nyo, madadagdagan siguro ang boto niya. Imbes na 1%, magiging 2%. The charges against the Vice President ay yung pagbibetray ng public trust, Your Honor, please. That is also, Your Honor, please, a culpable violation of the Constitution. Now, yung usaping... Public trust? Grabe! Bakit ganun? Hindi po Imbes na nga bumababa yung public trust rating niya, anong nangyayari mga kaibigan? Umaakyat. At ang public trust ng Pangulo, negative 15%. Negative 13%. Negative po! Negative! Was that a criminal act? Yes. What? Your Honor, please. Kaya nga, yung NBI, Ito namang isang to, tangunan tao no? Parang si Sherwin Gatchalian. through this witness, will prove na nag-file na ng kaso yung NBI against the Vice President. Exactly Alam nyo bakit nag-file? Dahil nga po iba Iba sa mga naging pagbabanta niya. But you know, Your Honor, I'm a lawyer, but I'm willing to take off yung robe ko as a lawyer and answer the question directly. Mga kababayan, What? Ang drama, di ba mga kaibigan? Aalisin daw niya yung hat niya or yung robe niya bilang lawyer. Tapos a-address niya yung mga kababayan, ligutan! Ligutan! kailan ba naging normal? Your Honor, this is no please. longer answering. Tingnan mo grabe tingnan mo, binaratuloy siya ni Attorney Narvasa. Lintik na yan. I'm answering a question. What? Ligutan! Check, Your Honor. Mr. Presiding Officer. The chair will make an equitable ruling in a while. Kindly let the gentleman finish because it's a senator judge asking a question of a party. Your Honor, Thank you, Mr. Presiding Officer. Grabe, ang galing pa Kailan naman ba paikot ni Senate President Sherwin Gatchalian ng ballpen, no? Ang hirap po nun no? Ayan nangyari sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas na yung pangalawang pangulo ng ating bansa nagbanta. alam niyo po kasi sobra na, 'di ba? Sobra naman yung ginawa sa kanya 'di ba mga kaibigan? Biruin mo, isang tao na tumulong sa iyo sa kampanya at naipanalo ka, nanalo kayo bilang dalawa tapos grabe. Sinabi sa publiko
na nakipagkontrata na siya Ayan pa, ha? Nakipagkontrata na siya kung papatayin siya. Mga kaibigan, may kondisyon po. sa isang mamamatay tao upang patayin ang Pangulo, ang First Lady, yung asawa niya. Drama mo, ligutan. Please, I think Attorney Kindly- Sison is making a scene. Tingnan mo, ha? What? Attorney Season is making a scene. Walang yaya, no? Kindly wind up, counsel. Your Honor, please, manifestation, I think Attorney Sison gave a statement addressed to this representation and she walked out. What? Talagang ano, ha? She's now coming back. Pahiya siya dito, eh, no? And she is now coming back. Ulintek. Mr. Presiding Counsel, Officer, I'd like to hear the kindly completion of the wind up answer and we will to my address question. Hoy, bilisan mo, ligutan. that matter in a bit. Okay. Now, Your Honor, please. Yung Kindly wind up. pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi po yan normal. What? Ay, nako, ligutan. Iyan po ay unang pagkakataon na nangyari yan. Nako, hindi, yun lang hindi mo alam. Ngayon, patunayan nyo na ito ang unang pagkakataon. Di po ba? Baka, hindi natin alam, baka in the past, meron din. Di ba? Paano mo masasabi na ito ang unang pagkakataon? Di ba? Nakapag-research ka ba with the past previous administration? Mga something like that. Baka nga yung kay Lopez di ba? Vice President si Lopez noon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Baka di natin masabi, mga kaibigan. Kailangan patunayan yan. Nakipagkontrata. Ngayon, nakipagkontrata. Nasaan ang kontrata? Dapat inalam mo. No? Nasaan ba ang kontrata? Para sabihin natin, maging krimen ito. Kung may kontrata, indeed, baka. Di ba? Kasi may kondisyon Ang kondisyon, pag pinatay ako, mga kaibigan. Sa isang mamamatay tao, Your Honor, please, to do that. Ngayon, mamamatay tao, baka nga no? Even without going into the question, is that a criminal act, Your Honor, please? What? Hindi, kailangan nating patunayan na criminal act yun. Kasi kung hindi criminal act yun, hindi ito impeachable offense. Kung criminal act man yun, ang tanong ulit, impeachable offense ba ito? Ngayon, marami po nagsasabi, wala to hindi naman to impeachable offense. Ngayon, gusto lang itanim sa ating mga utak, ang naratibo nilang mali-mali. That act's 110% sure. What? 110% talaga? Ako minsan gumagamit ako 101% Ito sobrang mga exaggeration, 110% na. Betrayed the public trust. What? Hindi po Kasi, alam nyo, kung nagkaroon ng betrayal of public trust, no? Dapat, ang tingin ko dyan, bumababa ang trust rating niya. Siguro by now, dapat negative trust rating niya, di ba? Negative na ang trust rating niya. Pero hindi po. But bagkus, baliktad Baliktad. Ang bumababa ng trust rating ay ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mr. Ligutan. The Vice President got in the previous elections. Thank you. Yan tapos na po mga kaibigan yung ating Okay, sandali lang po mga kaibigan. Okay. Ngayon nakita na natin So, ngayon nakita nyo ba yan malinaw pa sa sikat ng araw ang report mismo ang nagpapatunay na walang intensyon si Attorney Sison na iwanan o bastusin ang trial sa korte o sa Senado. Normal na proseso sa anumang mahabang hearing na humingi ng sandaling break o pumunta sa banyo ang isang litigator o abogada. O abogado, tao lang naman si Attorney Sison, hindi siya robot. Ito si Attorney Ligutan, nakita nyo ba yon? Panay drama. Bakit kailangan palakihin ni Ligutan ang ganitong kaliit na bagay? Kasi kapag wala kang may sagot na matibay na argumento sa AMLC, sa Ombudsman o sa Supreme Court,
Anong gagawin mo? Maghahanap ka ng issue. Gagawa ka ng drama. Gagawa ka ng butas kahit sa pag-ihi ng kalaban mo. Iyan ang tinatawag nating desperation move. Napatunayan tuloy sa buong bansa kung gaano kabalat sibuyas at kapilit na ang estilo ng prosecution, mga kaibigan. Sa kabila ng ingay, nananatiling profesional si Attorney Sison. Hindi niya kailangang sumayaw sa madramang tugtog ng prosecution. Ang tunay na legal genius ay nakatutok sa merits ng kaso. Hindi sa kung ilang minuto na wala ang kalaban para magbanyo. Ipinapakita lang nito na ang depensa ay kampante dahil alam nilang walang solidong basihan ang mga paratang laban sa kanila. Ay, nako, ligutan, supalpal, no? Mga kababayan, isipin ninyo ang perang ginagastos sa mga hearing na ito. Pera ng bayan, kabuhayan natin. Tapos ang pagtutuunan ng pansin ng Prosecution Council ay ang pagbanyo ng kabilang panig. Imbis na magpresenta ng malinis na dokumento at ebidensya, naging sentro ng chismis ang prosecution. Kaya naman, gising na ang bayan. Hindi nyo kami makukuha sa ganyang mababang uri ng naratibo. Ay, nako. Ngayon mga kababayan, dito sa hashtag #WalkWithLand, hindi tayo natatakot maglabas ng totoong resibo. Kahit sino ang masagasaan. Kung ang kasinungalingan ay may pondo, ang katotohanan naman ay may kakampi at kayo yun. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa hashtag #WalkWithLand para mapalakas pa natin ang ating boses. On the road to 100,000 subscribers na tayo para ipakita ang puwersa ng ating komunidad na hindi nabubura ng fake news at maling naratibo. Ang suporta ninyo ang nagbibigay daan para patuloy nating maisiwalat ang ganitong mga katotohanan. Salamat at tuloy ang laban. Ano nga tayo? Isa muna tayong pasabog. Okay mga kaibigan ha. Yan, hindi nyo mabubola. Kaya para sa ating selyo ang hatol nila. Ligutan, susunod na pagkakataon bago ka magsalita tungkol sa walkout, magtanong ka muna kung saan ang daan patungong CR. Napahiya ka tuloy sa buong Pilipinas dahil sa palpak mong naratibo. Supalpal ka ng mismong video ng News 5 everywhere. Salamat kay Attorney Sison sa pagiging mahinahon sa gitna ng ganitong kababawan ng kalaban. At sa prosecution, ayusin nyo naman ang trabaho nyo dahil ang taong bayan hindi mabobola at hindi na natutulog. Anong masasabi ninyo sa nakakatawa, ngunit nakakadismayang pambabatikos na ito ni Ligutan? I-comment ang inyong mga reaksyon sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa totoong resibo. Think deeper with hashtag #WalkWithLand. Gising na ang bayan. Bye-bye mga kaibigan! Hanggang sa muli!